Mula sa usaping entertainment, politika o trending topic, sa mare anong latest, sure na ang bawat balitaan ay magiging exciting na chikahan. Tara na't kilalanin, tuklasin at huwag palampasin ang mga storya na kailangang bigyan ng pansin. From explainer videos to short-form contents, syempre, may pag-post din kami. Kumusta naman mga mare? Welcome to Mare Let's Talk, kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na sure akong pamilyar sa kalimitan sa ating lahat. And syempre, kwentuhan lang to just for us to learn and unlearn a few things about topics that we're very much familiar with. Kaya naman, sit back and relax and listen to our first and probably last podcast. For this episode, magkakwentuhan tayo about sa isa sa mga sikat na celebrations dito sa Pinas, kasama ang special guest natin. Pero bago yan, kumusta ka naman today, Maring Justine? Teka lang, bago ko sagutin yan, tanong mo, grabe yung last ha, parang hindi na tayo magpo-podcast ulit. Pero, to answer your question, medyo pagod. As usual, kasi kakatapos lang ng exams natin and you know, napaka-holiday season na, Diyos ko, ang daming preparations. Kaya buti na nga lang is paundas break na. May time na para makapag-relax naman din tayo. Speaking of undas break, malapit na nga palang Halloween, di ba? Ay, nako. Halloween na talaga dito. Alam mo, nung lumabas nga ako kanina, sobrang dami ng mga pumpkin na design. Kasi diba, syempre Halloween. Tapos, meron ding mga sa tindahan, yung mga tiyanggi-tiyanggi, mga nagbebenta ng mga nakakatakot na maskara. Tapos, mga Halloween costumes, usong-uso ngayon. Napaisip lang din ako dito, no? Talaga bang ganun yung celebration natin ng Halloween? Parang, come to think of it, laging nakakatakot ba talaga yan? Yeah, usually kasi nga, di ba kapag Halloween, it's common thought na kapag naisip na natin yung concept ng Halloween, parang spooky season, nakakatakot, and doon daw naglalabasan yung mga multo. Kaya nga di ba sa Going Bulilit, usually dati, merong mga spooky na na parang as if dyan nalalabas lahat ng mga monsters and ghosts, mga aswang. And generally, parang na-perceive na natin siya as ganon. Hoy, totoo yan na. Speaking of Going Bulilit, talagang puro horror theme yung mga palabas ngayon tuwing Halloween. Like, nung bata ako, naaalala ko, as in, nagpupuyat talaga ako for that. Kasi, pag undas break, tapos weekend, puro horror themed yung mga palabas sa TV mula sa mainstream media hanggang sa mga international films. So kapag ganun, talagang nagpupuyat ako para manood. Tapos syempre, takot na takot ako after. So wala talagang tulugan. Umaabot sa point na after kong manood, kakaripas ako ng takbo sa kwarto kasi feeling ko nakasunod sa akin yung kung anumang elemento yung napanood ko sa TV. Tapos kapag kapag kailangan ko mag-CR, bubuksan ko lahat ng ilaw sa bahay. Wala akong pakialam kahit magsayang ako ng kuryente. Kasi parang andun yung feeling na kasunod mo sila kasi kakapanood mo lang. Aside sa mga horror shows, uso din yung mga nakakatakot na costumes, yung mga tuwing trick-or-treats, yung mga bata madalas nakasuot ng ghost or monster na costume. Ay, wait lang. Feeling ko po ako kwento Pero naalala ko, speaking of costumes, kasi sa school namin, merong trick or treat. Tapos, yung mga students, required sila na nakasuot sila ng costume, ganyan. Tapos, I can still vividly remember na may one Halloween na nakasuot ako ng belo. Kasi ang peg ko noon, multo. Parang, nung umuikot ako ng school namin, nangihingi ako ng mga chocolates, tapos may suot akong belo kasi feeling ko ako si nakakatakot na kung sino mang elemento. Pero kayo ba, sa school nyo ba, may ganun na nagsusuot ka rin ng Halloween, mga costume, ganun? Well, galing kasi akong Claret, a Catholic school. So, hindi siya encouraged magsuot ng ganun and magsuot ng mga ganong creepy stuff during Halloween kasi iba nga ang
perception, ng tradition ng Catholic Church when it comes to Halloween. And personally rin, and honestly, yung family ko na rin, hindi kasi kami mahilig masyadong mag-Halloween celebrations. Yung lalabas, tapos mag-design, we have things to do. Pero, despite that, favorite ko pa rin abangan yung mga other cartoons, for example, sa Cartoon Network and sa Nickelodeon, we do like yung mga Halloween specials ng Tom and Jerry, ng Scooby-Doo. Yung other yung mga Teen Titans Go kasi meron silang mga, di ba, specials on Halloween. Yeah. Although, in church, one of the things na lagi kong inaabangan is ang tawag dito yung Marcha de los Santos or Marches of the Saints, wherein yung mga bata magde-dress up as saints, magde-dress up as St. Augustine, St. Nicholas de Tolentino, St. Dominic, tapos magpo-procession sila. And ang cute tingnan ng mga na yon, ng mga batang yon, kasi para sila mga little saints, mga chibi na santo. So yun. Ang interesting kasi it turns out, meron palang different side yung Halloween. Kasi all this time talaga, honestly, akala ko, puro nakakatakot lang siya. Pero, sa sa mga ganyan na Catholic schools, iba yung way of treatment ng things, no? Okay, tsaka, mayaman ha. May pang Cartoon Network, may cable. Uy, di naman. parang sa akin kasi lumaki ako, Gabi ng Lagim lang yung napapanood ko. Pero speaking of, since na unpack na nga natin na magkaiba tayo ng experience when it comes to Halloween, tanungin nga rin natin yung special guest natin tonight. Kung feeling ko kasi madami siyang pwedeng i-share sa atin tungkol sa different side ng Halloween sa Pinas. Kaya guys, kilalanin natin ang ating special guest sa ating podcast ngayon, si Reverend Father Robin Obing Plata of the Order of Augustinian Recollects na ngayon ay nasa San Nicolas de Tolentino Parish. So good evening po, Father. Hello po, Father. Yes, hello. Good evening, Justin and Joseph. Hello po, Father. Good evening po. Ay po, Father. So pakilala nga Hello, po good kayo muna, evening. Father, sa ating mga guests ngayon. Kamusta kayong dalawa? Ayun po, pagod na Hindi naman pagod. po. Excited nang mag-undas break. Medyo mahaba-haba yung ating long weekend. Very long weekend po talaga tayo ngayong October and November. Oo nga po, Father, no? For sure po, Father, parang iba po yung experience nyo sa Halloween, no, as a priest siguro, no? Pero ano po ba, matanong po nga namin, Father, ano po ba talaga meaning ng Yan, ako Halloween? Kasi parang iba yung experience ni Justin namin dyan eh. While listening to your sharing kanina, before nyo ako pinapasok dito sa inyong podcast, talagang magkaiba. Kay Justin, nakakatakot. May mga sinasabit pa daw ng mga lanterns, may mga pumpkins. While on the other hand, si Joseph, being a student of a Catholic school, yung mga saints naman ang pinopromote nila during Halloween. Let's go to the word Halloween, no? Saan ba nanggaling itong salitang Halloween? Yung Halloween is an English term na nanggaling sa salitang Hallows Eve, no? Hallows Eve, ibig sabihin Holy Evening. Yan. Holy Evening. Bakit tinawag itong Holy Evening? Because in the 8th century, si Pope Gregory III decreed that the first day of November should be celebrated in the whole Catholic Church in commemoration of all the saints. Kaya may November 1 is All Saints Day. Usually, ang Halloween ay ginagawa sa October 31, which is the evening before November 1. Kaya yung evening or the night before the Holy Saints Day, yun yung Halloween. Holy evening before the celebration of the November 1, which is All Saints Day. At hindi lamang po nagtatapos sa October 31 and November 1 yung ating tinatawag na Hallowtide. Kung meron tayong Christmas tide, yung Christmas season, meron din tayong Hallowtide na tinatawag. Ito yung nag-uumpisa nga ng October 31 ng gabi for the Halloween, Holy Evening, November 1, which is the Solemnity of All the Saints, and November 2, which is the celebration of
the All Souls Day, no? Yung November 2. Napaka-importante po sa buhay natin bilang mga Katoliko itong pagdiriwang natin itong Hallowtide na tinatawag, no? Because during November 1 and October 31, we remember the people, yung mga kapatid natin na nauna na sa atin, and these people, mga taong ito na namuhay ng banal, kaya nandun na sila sa langit. 'Di ba? Meron tayong three kinds of churches: the triumphant church, the militant church, and the suffering church. So in November 1 or October 31 to November 1, we are praying for the saints who are already in the triumphant church, who are already in heaven. And so sa November 2, we remember naman and pray for the souls in purgatory na nandun pa sila sa suffering church, no? The suffering church. Tayo na mga buhay pa, tayo yung mga militant church or the pilgrim church. We are still on the journey towards the triumphant church. Kaya napakahalaga ng Halloween in our faith because 'di ba in the 12 apostle, the Apostles' Creed, nandoon ang communion of the saints, no? Itong communion of the saints na ito, this is the communication or the relationship among the three kinds of churches. Tayo na buhay pa, we pray for the saints. At tayo na buhay pa, we pray also for those who are suffering in purgatory. While on the other hand, yung mga santo, they are praying for us na mga buhay pa, and they are also praying for the souls in purgatory, the suffering church. While ang suffering church, they cannot pray for themselves because they are being purgated or they are being cleansed, no? Kaya they need the prayer of the triumphal church and the militant church. Kaya napakahalaga na yung concept natin of Halloween should always be rooted on the sacredness, the holiness of the people who have gone ahead of us. Hindi ito araw, hindi ito gabi ng lagim na puro katatakutan, hindi puro mga multo, mga tekbalang, yung mga lumilipad-lipad na mga paniki or what. But Halloween is a celebration of the life of the saints. Kaya hindi dapat nakakatakot. Kailan lamang pumasok yung mga nakakatakot o yung takutan? It is during the Protestant period, no? The Protestant Christians, our brothers, kumbaga nung nagse-separate pa sila sa church, parang may mga, alam mo yun na, medyo hindi magandang karanasan. They celebrated a different kind of Halloween. Ito na yung counter or yung kumbaga against the original purpose of Halloween. Nandiyan na yung mga creepiness, no? Nandiyan na yung mga zombie, nandiyan na yung mga multo, yung nakakatakot, na yun na yung na-adapt hanggang ngayon, no? Nakakalungkot isipin na marami talaga, minsan nagiging commercialized na, no? Commercialized na, ibig sabihin, yan, sabi nga ni Justin kanina, may nakita na siya sa tindahan na nagtitinda ng mga spooky things, no? May mga decorations na. Ibig sabihin, commercialized na siya, ginawa na siyang business. But the original purpose of Halloween really is to celebrate the life of the saints and to pray for them, to pray to them and ask also these people, these holy people, to pray for us, and we also pray for those who are suffering in purgatory. So yun po yung the significance of Halloween. It's really an evening of holiness to commemorate the saints who have gone ahead of us, who are already there in heaven. Interesting, no? Kasi based na nabanggit mo, Father, parang ang laki ng difference niya. Kasi supposedly pala about sacredness, holiness, pero what we know now is sobrang different talaga. Parang na-wash out lahat ng alam natin tungkol sa church because ang alam natin is, ayun, puro nakakatakot. In that light, Father, can you say na parang siya, salungat talaga yung pinapractice nating Halloween ngayon sa true meaning ng Halloween? Yes, very opposite talaga yung nagiging practice ng ilan. Good to note na ngayon ang simbahan is also evangelizing, no? Giving back the original purpose of Halloween. So siguro sa mga parishes ninyo, sa mga schools natin, especially sa mga Catholic churches,
meron na tayong tinatawag talaga na the Parade of Saints. Sabi nga ni Joseph kanina doon sa yung kwentuhan, no, na this is the way of the church para ibalik yung original purpose of Halloween. Na instead na mga creepy, nakakatakot, mga katakutan, kadiliman, mga demonyo yung pinaportray during Halloween, we also allow people to wear costumes of their favorite saints. Kasi lahat naman tayo, meron tayong mga patron saint. Makwento ko na lang din, no? When kami po ay nasa seminary, meron din po kaming Halloween costume party. Ito'y tinatawag na Sino Ka ng Langit. Hindi Sino Ka ng Langit, ha? Sino Ka ng Langit. Who are you in heaven? At doon sa, October 31, the night before November 1, we really wear our costumes as saints, no? Talagang ito ay hindi lamang to basta-basta costume. Ito ay merong contest din ito. Kaya talagang nag-exert kami ng effort kasi syempre little prizes pero it pushes us, no, na gawin yung best namin. And also to portray the life of the saints. Hindi lamang basta costume. We also do research, no? Kasi ipapakilala mo yung santo mo. For example, ako nung nandito ako sa theology, ang pinortray ko na santo noon was Pope Pius X, no? So nag-research ako kung sino si Pope Pius X. Very important sa life ng Agustinian Recollection si Pope Pius X because he is the Pope who elevated our order as a religious order. So yun, may mga kailangang research na gagawin mo nun. At hindi lamang doon nagtatapos sa research. Hindi lang nagtatapos sa costume. We also emulate the life of the saints, no? Si Pope Pius X, he lived a very simple life, no? Sabi nga, namatay siya even up until his death. Hindi kanya yung kanyang kama na kung saan siya namatay. Talagang he lived a life of poverty. So it can also be an inspiration for us, especially for me, who is a religious, who is living a life of poverty, to really emulate the saints. Na ito sana rin yung maging purpose o maging kumbaga, ito sana yung maging way ng mga tao, lalo na ng mga kabataan, to know more the saints and to follow their footsteps, because the saints are really following the footsteps of Jesus, and the way they live their life nung sila'y nabubuhay pa ay talagang nakatuon sa pagtugon sa panawagan ni Kristo bilang namamuhay bilang mga banal. So contrary man yung nangyayari na may mga creepiness, pero little by little nagigising na ang consciousness natin. Halloween should not be a demonic activity, but Halloween should be an avenue for us to know more our saints and to follow their model for us to become holy also. Since nabanggit niyo po kanina yung satanic, since kanina sabi niyo, Father, nagsimula siya sa Protestants, no? Yung po ba, yung in general talaga, yung pagiging satanic ng Halloween, doon lang siya sa Protestant or meron pa siyang ibang pinagmulan, or after ba ng Protestants, meron pang ibang religions na nag-push forward nun? Marami actually mga religious sects or mga denominations like the Gnostics, no? Yung the way of knowing the truth is about knowledge lang talaga, no? That may mga pagan practices sila na ginagawa before at ikino-connect nila ito sa Halloween, no? Pero hindi talaga yun yung original purpose ng Halloween. Mas nauna pa actually ang celebration ng Catholic Church of the Halloween, which is really a night of the saint, a night of holiness. No? So dahil alam niyo naman ang demonyo, alam niyo naman ang mga kalaban natin, no? Gagawa ng paraan para mapalayo tayo sa Diyos, no? Para tayo ay malihis ng landas. So ito'y ginamit ng demonyo para maka-infiltrate, no? Sa consciousness ng mga tao. Pero the church should not allow this to happen. And the church is now moving to really go back to the essence, go back to the importance of Halloween, which is really to connect us with the saints, no? So may mga practices niya, no? In the past, no? Na nako-connect sa Halloween. May sabi pa nga nung iba, mas nauna daw yun, pero hindi. Earlier, sa early life of the church, nandun na yung celebration. So, kasi tatandaan natin, the Catholic Church ay hindi lamang yan basta pang universal. Meron din yung mga local churches, no? And each local church ay merong mga practices, no? Na ginagawa sila. So, kapag ito ay dumami, kapag itong celebration ng mga local church na ito ay kumalat,
ina-adapt ito ng Universal Church. Kaya ganun din nangyayari doon na at the beginning, itong certain church lang yung nagsa-celebrate nito, and then nakita nila ang significance, ang importance, ang relevance ito in their life and then in their faith. So inadopt ito ng Universal Church, and sabi ko nga kanina, in the 8th century, it was Pope Gregory III who really decreed that November 1 should be a day of All Saints. Yeah. Sir, hindi ko alam kung pessimist lang ako, pero grabe kasi talaga yung commercialization ng Halloween na talagang everyone thinks it's about the spooky season. Parang a little population pa lang talaga yung nakakaalam tungkol sa true essence of Halloween. So, how do you think can we fight this misconception about this season? Umpisa tayo sa sarili natin, no? Ngayon na kayo na alam ninyo kung ano ibig sabihin ng Halloween, hindi kayo bibili ng mga bagay na binebenta, no? And you also tell your friends, no? You tell your relatives, you tell your family na it's better for us not to subscribe or support or buy these things. Kasi doon pa lang pagka sa mga small things na gano'n na nag-uumpisa sa sarili mo, and then i-share mo yung alam mo sa ibang tao, tapos i-guide mo sila, doon may tatama, no? Kasi kapag binigla mo na, sabihin mo na, mali yung ginagawa ninyo. Yan, satanic yung ginagawa ninyo, pero nakikita mo naman sa sarili mo parang nagsusubscribe ka din, nanonood ka rin, no? Bumibili ka rin. Then useless yung ginagawa nating evangelization. Pero kung uumpisahan mo sa sarili mo, and then i-share mo sa mga kapatid mo, sa mga pamagulang mo, sa kapitbahayan ninyo, tapos in the wider scope, sa school ninyo, na kapag kami nag-organize na, mag-Halloween costume tayo, patakutan, so nyo, maybe we should correct this, no? Because that is not the true essence of Halloween. No? Doon pa lang, kapag alam na ng mga tao, dumarami na yung nakakaalam, hindi na sila magsusupport doon sa commercialism na nangyayari, na titigil sila sa pagbili nitong mga spooky things. Kasi nakakalungkot din na even some mga companies talagang nag-o-organize sila ng mga ganitong celebrations, no, of Halloween, mga creepy. And some of our mga celebrities, no, yung mga artista, yung mga taong nasa showbiz, talagang kapag costume, talagang patakutan din sila. So, medyo malayo pa, no? Medyo malaki talaga yung naging impact noong opposite meaning ng Halloween. Pero kung uumpisahan natin sa sarili natin, and then i-share natin sa iba, hanggang sa dumami ng dumami, yung nakakaalam ng kung anong true essence ng Halloween, darating din yung point, darating din yung time na matitigil yung mga wrong conceptions about Halloween. And also, we should pray, no? Magdadasal tayo, no? We should pray for our brothers and sisters. Alam mo yung mga nadadala, yung mga nai-impluwensyahan ng mga ganitong bagay. Actually, in spiritual warfare, these costumes, mga demonic costumes, this mga is an opening, no? An opening for possession, no? An opening for a demonic activity. So, ipagdasal natin itong mga kapatid natin para maliwanagan sila at makita nila what is the true essence, the true meaning of Halloween. Would it be wrong, Father? Or how do we deal with this? Or should we tolerate, rather, yung mga for example, pag hindi na talaga makinig, how do we deal with others na who wouldn't listen or who wouldn't want to subscribe to church teachings on this matter? When you say tolerance, parang hinahayaan mo na lang, no? Opo. Pero pag hinayaan mo kasi, parang sugat lang yan eh. Kapag hinayaan mo yung sugat mo, lalala yan. Instead na gumaling, wala. Kasi wala kang ginagawang treatment. Pero alam nyo, sa modern times natin na to, social media is a very powerful tool for evangelization. No? Yung inyong mga social media accounts, hindi lamang yan para kayo ay mag-stalk. Manood ng mga palabas o kung ano. It can be used also as a tool of evangelization. Doon sa social media account niyo, mag-post kayo ng prayers, no? Mag-post kayo ng lives of the saints. Mag-post kayo ng mga facts about Halloween. No? Hindi man ito directly makatama doon sa mga taong hindi naniniwala. Pero at least there are avenues, no?
there are means and ways na ginagamit natin yung social media to correct these misconceptions, no? Lang po ako. Nung ano po ba, simula po ba bata kayo, talagang ang perception niyo na sa Halloween is something sacred, something holy, or nagkaroon din kayo ng phase na akala niyo nakakatakot siya? Normal din naman po ang aking pagkabata. At namulat din po ako sa yung nakakatakot talaga na Halloween. At kung matatandaan mo pa, meron pa yan yung Magandang Gabi Bayan. Ano? Hindi na siguro naabutan yan. O naabutan nyo pa ba yan? O narinig nyo pa ba yan yung Magandang Gabi Bayan kay Noli De Castro? No? Pagka talaga yung malapit mag November 1, yung mga episodes nila, yung mga nakakatakot, yung Gabi ng Lagim, yung mga tikbalang, no? Nung bata ako, yun din ang concept ko ng Halloween. Talaga nakakatakot. No? Nakakatakot. Pero meron kaming magandang practice sa probinsya, yung tinatawag na nangangaluluwa. No? Alam niyo yung nangangaluluwa. Ako, Father, hindi ko alam yun. Pwede mo pa-explain. Ayan. Yung nangangaluluwa, para siyang caroling. Alam niyo, pag December, di ba, caroling, Christmas carols. Yung ginagawa nitong mga grupo na ito, itong mga galing sa simbahan din, nag-house to house din sila. No? Tapos, meron silang kinakanta. Hindi ko tanda kung ano yung kanta na yun. Pero, ang essence ng kantang yun is really about holiness. No? They are praying for the saints and asking the saints to pray for them. Nagbabahay-bahayan sila. Para silang nagbabahay-bahay, inviting people to pray through songs. So, yun yung nangangaluluwa na tinatawag. And then, yung iba, ang ginagawa, they really pray the rosary habang nagbabahay-bahay sila. So, yun yung parang two concepts ko of, two experiences ko nung Halloween, no? Yung isa na nakakatakot, and at the same time, meron din palang ginagawa na para mag-invite na magdasal through songs. Napanood niyo ba yung Coco? Opo. Very beautiful. Yung very beautiful yung tradition na yun sa Mexico, Dias de los Muertes, no? The days of the saints, na kung saan nagtitirig sila ng kandila dun sa bahay, no? As a symbol na yung namayapa nilang mga kamag-anak ay magabayan towards the light, no? So napakaganda rin, no? May mga iba't ibang traditions po na ginagawa, no? Iba't ibang bansa, iba't ibang traditions. Sa Mexico ganun, Dias de los Muertes. Sa atin din sa Philippines, yun yan. Sa amin sa probinsya namin, yung pangangaluluwa. Sa Visayas, meron silang parang ang term nila is nangangalag, or kalag is soul. Kaluluwa, kalag, yan, ganyan. Na before they go to the cemetery, the night before that, talagang meron silang prayer. Do you think, Father, dapat yung mga Katoliko, hindi na sila mag-participate sa mga ganon since, ayun nga, hindi siya in line sa true essence? Hindi talaga tayo nagpa-participate doon because this is really the contrary of the true meaning of Halloween. We listen to the teachings of the church, and that yung sinabi ko nga kanina na this is a celebration of the saints, yun yung dapat nating i-celebrate. Hindi tayo mag-subscribe, hindi tayo mag-support doon sa mga creepiness na pinapalabas o creepiness na ipinakikita. It doesn't mean na ito yung uso, ito yung tama. No? Maling-mali yung ganong concept na, uso kasi, marami kasing gumagawa nito. Sige, mag-join na lang tayo. Hindi po ganon yun. Kung alam natin ang ating pananampalataya, tayo po ay naninindigan sa katotohanan, we should not support these kinds of activities kasi this is really against the teachings of the church. Meron pa bang ibang traditions na hindi kayo nabanggit bukod syempre dun sa parade ng Little Saints, tama ba? Parade ng mga Little Saints, tapos meron din yung sa costumes, tapos pangangaluwa. Basta kung tama ba yan? Kung tama ba po. Tapos, meron pa bang ibang traditions? Dito naman po sa Manila, meron pa bang traditions na talagang in line sa Catholic teachings? Ang napakaganda ng tradition natin na ito, yung pagpunta natin sa sementeryo. Especially on November 1, November 2. Actually, it's a long week celebration, no, sa atin. At meron tayong indulgence na matatanggap when we visit cemetery. Dapat itong tradition na ito ay talagang i-maintain natin, no?
maipasa natin sa mga next generation natin. Hindi lamang to basta paglilinis ng mga puntod, hindi lamang to basta paglilinis ng sementeryo, but this is our way of commemorating and honoring our dead loved ones, no? Medyo nakahinga po ako ng maluwag, Father. Kasi, kasi yun nga po, hindi ako religious, di ba? Pero I'm glad to know na, ayun, napapractice naman po sa bahay namin yung nag-visit talaga kami sa mga dead loved ones namin. Ikaw ba, Joseph? Anong say mo sa mga sinabi ni Father? Very relate talaga ako dun sa concept na naging solemn na yung Halloween, yung All Saints. Kasi nalala ko tuloy nung bata ako, tuwing November 1, November 2, October 31, hindi ako makatulog tuwing gabi. Kahit nung time na yun, nung bata pa ako, kasama ko parents ko, matulog. Hindi pa rin talaga ako makatulog kasi gigising ako ng mga 11 kasi parang may aswang na nasa tabi ko, no? So parang back then to me, sa akin noon, parang hindi siya solemn at all. Kaya it's really a consolation nung yun nga, nung na-experience ko na yung as someone religious, yung mga nasasabi ni Father, yung indulgences, yung mga concept na All Hallows Day, or All Saints Day rather, All Souls Day is actually really a very good, it's a really solemn, it's a really joyful occasion for us to remember the saints, may mga favorite saints natin, kasi lalo na recently, may nakita ako sa Facebook na post na ang mga saints, hindi lang yan basta-bastang mga dinadasal-dasal natin. Para lang yan yung mga model natin, mga idol natin sa buhay. O to speak na lang na, di ba, dumating na si Taylor Swift. Na yun, dito sa yung mga idol natin yan. No? Para mga santo, parang lang yung mga Taylor Swifts, mga other Taylor Swifts na, gusto natin maging katulad ng taong yan. O sige, gusto ko, ganun din ng mga saints, no? Yun din parang kumbaga lesson. And anyway, sa souls, to remember yung mga natin, na lumipsa natin mga relatives. Ayun. Tsaka parang yung undas season, yung parang undas break, lagi siyang iniisip ng mga tao, uy, makakapagbakasyon na ako, makakapunta na ako sa Baguio, sa beach, parang time to parang laging time to celebrate yourself. Pero how about the people who passed away, parang yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin kasama. Paano sila? Parang hindi natin sila inaalala. When dapat sila yung araw nila yon, parang it's time for us to remember them naman. Pero feeling ko, may isa ka pang tanong, Joseph, nagtitigil ka. Actually, yes, meron akong tanong. So, sa tingin niyo po, Father Robin, in your opinion po, paano po magkaroon ba ng, even for ordinary people, for Catholics alike, paano po ba magkaroon ng isang meaningful celebration ng Halloween? We can celebrate this Hallowtide or this Halloween season by starting with our family, no? Invite natin yung family natin to attend the Mass, especially on November 1, because November 1 is a holy day of obligation. We Catholics are not required, but we are encouraged to attend and receive Holy Communion on November 1 because this is a holy day of obligation. We invite our family, no, to join us in celebrating the Mass. We also thank the saints, no? Pasalamatan natin itong mga santo na naging modelo, sabi nga ni Joseph, para sila mga idol, mga artista. Mga model natin na mga santo para maging banal ang ating pamumuhay, no? Also, basahin natin yung mga lives of the saints, no? May mga snippets or mga little facts about the saints. Usong-uso na ngayon yan, yung mga pubmats, no? Sa Facebook, sa social media. Nandun na yung mga 5 points about the saints, 5 facts about the saints. Para mas mapalalim din yung ating pangunawa at mas mapalapit din tayo sa mga santo at yun, ultimately, mas mapalapit tayo sa Diyos. Sa November 2, or some would visit cemeteries on November 1, bisitahin natin yung ating mga mahal sa buhay. At sa pagbisita natin sa ating mga mahal sa buhay, magtirik tayo ng kandila, mag-alay tayo ng bulaklak,
at ipagdasal natin ang ating mga namayapang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. At ihanda din natin yung ating sarili, no? Yung the self-appreciation and self-knowledge na darating din ang time na tayo naman yung bibisitahin ng mga buhay. Darating din ang time na tayo naman ang ipagdarasal ng mga buhay. Ibig sabihin, darating din ang time na tayo yung mamamatay. No? So, habang buhay pa tayo, ipagdasal natin yung mga patay. Napakalaking significance po and impact yan sa ating pong mga buhay ang ipinagdarasal ng mga patay. We have a saint, a patron saint, San Nicolas de Tolentino, no? As a very good example of how to pray for the saints. You know, the life of Saint Nicholas is really dedicated for praying for the poor souls in purgatory. He offered 7-day masses for the souls in purgatory dahil noong one time, no, to share na lang with you yung life ni Saint Nicholas, no? Napanaginipan niya habang natutulog siya yung kanyang kaibigan, isang kaibigang pare, no, na namatay, no? At nung napanaginipan niya ito, yung kaibigan niya ito na namatay, yung itsura nitong kaibigan niya, it was very dark, very gloomy. He was really suffering. Hindi lamang siya, may iba pang taong nagsasuffer. This was a vision of purgatory, kung ano yung nangyayari sa purgatory. And so, Saint Nicholas approached his prior, yung kanyang superior, and asked for permission to celebrate Mass for the poor souls in purgatory. For 7 consecutive days, Saint Nicholas was offering prayer for the poor souls in purgatory. And after celebrating the 7th Mass, no, for the poor souls in purgatory, nanaginip uli siya. Pero yung panaginip niya, yung nakita niya sa panaginip niya, were different persons na. Kung nung una, before siya nagdasal, nagmisa sa mga kaluluwa sa purgatorio, mga gloomy yung mukha nila, naghihirapan sila. But after celebrating 7 masses for them, glorious na sila. Masasaya na sila, no? Payapa na sila. So, sa ganung paraan din, tayo na mga buhay, we also offer prayer for the dead, ano? Na sa pamamagitan po ng ating pagdarasal, natutulungan natin silang mabawasan yung kanilang paghihirap sa purgatorio at mapabilis ang kanilang pag-akyat sa langit. No? At para naman, kapag time na natin na tayo na nasa purgatorio, tayo na yung pinupurify, may mga tao din nagdarasal sa atin. Because we have passed on to them that beautiful tradition, that beautiful Catholic teaching that we have to pray for the dead. So these are simple things, no? Beautiful things of how can we celebrate meaningfully Halloween, magdasal, magsimba, mag-aral tungkol sa buhay ng mga santo, at mamuhay din ng kabanalan. Ganda nun, Father. 4 M's bale. Ano siya, no? Sobrang simple lang. Na, kasi parang yung mga hindi religious gaya ko, parang may perception kami na ang hirap maging banal. Parang ang hirap aralin yung teachings ng simbahan. Pero through your words, kaya naman pala, digestible naman pala. And it really starts within ourselves po. Kung paano natin mako-correct yung maling tradition na kumakalat ngayon sa atin. It starts with us talaga. Tingin mo, Joseph? You have to preach through actions rather, no, kaysa yung mag-condemn ka lang na mag-condemn or magsabi ka lang na magsabi. Yeah, siguro, Father, no, parang na-mention nyo kanina na 7 days yung kay San Nicolas. Siguro kaya, Father, sa atin na sa San Nicolas, septenary, hindi novena ang Yes. kay San Nicolas. Tama. Opo. Interesting din na malaman yung mga buhay ng saints kasi parang gaya nga po na sabi mo, Father, tsaka sabi ni Joseph, pwede silang maging modelo, pwede mga, alam mo yon, yung buhay nila pwede natin sundan para magkaroon tayo ng kabanalan sa buhay natin. As much as I want to ask pa sana, I have a lot of questions actually tungkol sa saints, and baka yun po yung gawin ko sa
sa Halloween season, mag-research. I-research mo yan. Yun nga po, anong nangyayari? Kasi parang I have so many questions na gusto kong malaman about saints. Pero I hate to cut this short, kaso baka gutom na kasi yung mga kamarites natin na manonood ng podcast na to. So, Joseph? So yun po, thank you very much po, Father, sa pagsama po dito sa aming podcast despite your busy schedule dyan sa parish, and since dumating ang ating Father Prior sa Pilipinas, no, in the Recollect. Thank you very much po for giving the time. Opo, Father. Thank you Thank rin, you, Justin Father. and Joseph, for inviting me na ma-share itong konting nalalaman natin for Halloween. Yung konti na to, pwedeng paramihin, basta ibabahagi natin sa iba. Yes. True that, Father. Thank you po. At after netong session na to, todo research na agad ako tungkol sa lahat ng mga nabanggit nyo. Again, Father, thank you po for joining us today. And yeah, it's sad that this podcast has to end now. It would be great sana kung mas madami tayong malalaman about Halloween. Feeling ko, we just scratch the surface level. Pero ang dami pa niyan. And siguro, baka yung mga kamarites natin, pwedeng sila na maggawa ng research para naman may assignment tayo kay Father. Kaya, kayo nga mga marites, paano nga ba kayo nagse-celebrate ng Halloween?